No computations, no projections, no documents to back it up. The prosecution's second hostile witness confirms the OVP's request for confidential funds came without supporting attachments. And the requested amount, OVP official Lemuel Ortoño says that was ultimately up to Vice President Sara Duterte. And from a supposed mockery of laws to a mockery of disabilities and appearances, Akbayan Representative Percy Sandanya rejects the public apology of a school principal under fire for posts mocking him and two other personalities. Sandanya says, quote, apology is not same as accountability, as some of his supporters call for formal charges against the principal. You're watching Political Beat. I'm Lourdes De Vera. Another official of the Office of the Vice President took the witness stand today in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. OVP Assistant Secretary and Assistant Chief of Staff Lemuel Ortoño was presented as the prosecution's second hostile witness. And for the latest, let's talk to our mobile journalist in the Senate, Merrimon Reyes. All right, Merrimon, Day 18, tama ba? Okay. Ano ang sinubukang establish ng prosecution ngayon through the testimony of Ortoño? Lord, ang pinaka-tinutugis ng prosecution ngayon is the idea or yung, kumbaga yung case nila na the Vice President Sara Duterte has something to do when it comes to the mishandling supposedly of the confidential funds of the OVP and the DepEd. Pero sa ngayon kasi OVP pa lang ito at hindi pa natin naririnig in detail talaga yung case naman sa DepEd. Kanina kasi sa second hostile witness ng prosecution declared by the impeachment court, itong si Assistant Chief of Staff and Assistant Secretary na si Lemuel Ortoño. And he said, pagdating sa pagpe-prepare or yung paglagay ng numero o halaga ng confidential funds na i-request ng OVP, si VP Sara Duterte ang nagbanggit dyan. Pagpasok kasi ni Ortoño noong 2022, wala pang confidential funds on OVP. That means si predecessor ni VP Sara, former VP Lely Robredo, walang confidential funds ang opisina. Kaya nag-request sila through a letter dito sa Department of Budget and Management. And sa request nila, walang naka-attach na document supporting kung saan nga ba nila ito paggagastusan, ano yung computation nila, ano yung projection nila para masabing ganito kalaki yung hinihingi nilang confidential funds. Nung hinanapan na lang din sila ng DBM, tsaka nila ipinadala itong physical and financial plan. Kung babalikan natin yung testimony last time ni former OVP SDO Gina Acosta, sabi niya, yung inputs daw nito ay galing kay Colonel Raymond Dante La Chica ng VP-SPG. Pero kanina na-bring up din ng prosecution, according dito sa letter na na-issue rin ng OVP, nagsimula na maging security officer itong si La Chica noong September 2022. Kailan sila nag-request ng confidential funds? August 2022. So yan yung ilan sa mga bagay na kinonfirm kanina. Plus, si VP Sara nag-decide kung magkano yung confidential fund. VP Sara also signed off on the disbursement and distribution of funds. Pumirma rin sa liquidation reports, certifications, and other related documents. She had knowledge of the confidential activities and how they were implemented. That's how far Ortoño understands or interprets kung ano itong nangyayari. And VP Sara could not have had their confidential funds released without her approval. Lord. Paano rin pinaliwanag ni Mr. Ortoño yung 125 million pesos in confidential funds na ginastos lang daw in 11 days supposedly? Lord, ito kasi yung sinasabi ni Ortoño na it's supposedly for the last quarter of 2022. So that's October, November, and December. Pero kasi ang tanong dito, bakit siya nagastos in just 11 days? Pero yun yung nagiging justification ni Ortoño. Last quarter siya ng 2022. Pero kasi ang issue dito at hand is bawal ang reimbursements. So, ibig sabihin, dapat alam na muna kung saan paglalaanan ng gastos tsaka may paggagastosan. Hindi yung may pinaggastosan tsaka mo ibabalik o i-reimburse yung pinaka naging expenses doon. So, isa yan sa naging inconsistency so far. Pero ang sinabi rin naman dito ni Ortoño, pagdating daw kasi sa confidential activities, programs, or projects, hindi na raw yun pasok sa kanya duties. Kaya hindi niya alam
kahit may certification for Colonel Lachica kung paano nga ba talaga in-implement ito. Pero ang isang punto pa kanina na prosecution, gaano na ba kalaki yung threat na meron against the VP na kinakailangan gumastos ng 125 million pesos agad-agad? Eh hindi ba pasok naman daw ito sa info gathering ng AFP pati ng PNP, and yun mahiwalay din naman na yun na pondo. Let's listen to a part of the trial related to this earlier. Wala akong audio. Hindi ko naririnig to. Marymon? Lourdes, during that time, ang sinasabi dito ni Attorney Divina Gracia is 500 million pesos. This bought the protection of that the VP already had against threats that the AFP and the PNP were already paid billions to watch over. 473 rin na sundalo't pulis ang nagbabantay raw kay VP Sara, sahod ng Republika mula sa ibang pondo. Walang pangalawang pangulo raw sa kasaysayan ang nagkaroon ng ganito. Part din yan, kanina na sinasabi ni Attorney May Divina Gracia from the prosecution noong kine-qualify nila as hostile witness din itong si Ortonio, and he was declared dahil nga sa adverse interest niya at co-terminus siya. So kapag nawala sa posisyon itong si VP Sara o tapos na yung term niya, wala na rin sa posisyon ngayon bilang Assistant Chief of Staff itong si Ortonio. Lord. Hindi gaya ni Acosta, itong si Ortonio ay hindi masyadong diniin si Ramil Madriaga. Hindi gaano, Lord. Pero ang nasabi naman dito ni Attorney Divina Gracia, kung ano yung nais nilang ma-elicit or makuha mula dito kay Ortonio, na illicit naman daw so far. Mhm. Yun nga lang, ang nababanggit pa rin dito, si Colonel Lachica, pero ang nasabi naman kanina ni Lead Prosecutor Jinky Luistro, baka hindi na muna nila kakailanganing ipatawag or i-present itong si Colonel Lachica kasi ang tinitimbang nila dito, baka paulit-ulit na or redundant na itong mga testimonya ng current and past na witnesses na kanila pinatawag. So kung hindi man nila nakikita pa na ipapatawag na itong susunod na testigo, hindi na muna. Pero if in case dumating yung panahon na yung defense na ang magpe-present at magkakaroon ng direct exam dito kay Colonel Lachica, the prosecution will be conducting a cross-examination. Yun ang sigurado. Pero nag-statement din kanina itong si Colonel Lachica na kung ipapatawag nga raw siya, handa naman daw siyang humarap at tumestigo. May binanggit din daw si Ortonio na meron daw 150,000 na parang hindi na reimburse from his own funds, personal funds, ano? Pwede mong ikwento ito, Marymon? Lord, ito kasing 125 million pesos, nung 2022 din, ang sinabi dito ni former SDOG na Acosta, may ni-request pa raw si Colonel Lachica na additional 150,000 pesos for security purposes. Sa testimony ni Acosta, sabi niya, ang tinanong niya raw dito, ang tinawagan niya raw itong si Ortonio. And then kanina, kinonfirm naman ni Ortonio niya, oo, kailangan pa raw ng extra ni Colonel Lachica and galing sa sarili niyang pera o bulsa, itong 150,000 pesos. Until now, hindi pa raw ito reimbursed. Dito ngayon pumasok yung kung bakit binibring up ng prosecution yung salary grade 29 ni Ortonio. And at si Ortonio mismo ang nagsabi, it's around 180,000 pesos to 190,000 pesos gross per month. Okay. Towards the end of the testimony of Ortonio, tinanong ni Senator Judge Chis Escudero kung alam daw ba directly ng Vice Presidente yung Confi funds. Ano ang sagot nitong si Ortonio? Lord, si Ortonio kasi meron siyang supervisory talaga na posisyon pagdating sa pagre-request, sa pagkuha, supposedly hanggang sa paggamit and even yung liquidation itong confidential funds. Pero yun nga, for example, yung sa physical financial plan, ang may inputs nito, yung usapan nga ni Acosta, yung pag-aayos pati ni Colonel Lachica. Sa accomplishment reports naman, pumirma na rin naman itong bise, pero pagdating doon sa mga dokumento, sa mga resibo, wala namang resibong nakita itong si Ortonio. Lalo partikular doon sa sinasabing pagbili ng medical food aid, supplies, puro acknowledgement receipts lang.
At ang sinasabi kasi dito ni Ortonio, ang binanggit daw sa kanya ni Colonel Lachica na security officer na kinakausap niya, isa dito is confidential, sensitive by nature, ito rin sinabi ni Acosta. At pangalawa, binibigay daw directly sa informants or agents yung pera at sila mismo ang bibili ng supply. Pero if ever, wala ngang official receipts, pero may ARs naman daw. At ito naman daw yung magja-justify na mayroong pagtanggap nung parte ng confidential funds. Okay. Lord. Si Ramil Madriaga, ay tama ba? Naglabas ng statement, no? Na willing daw mag-testify. Si Colonel Colonel Lachica. Lachica. Mm-mm. Ano ang sinabi dyan ng prosecution? Ulit? Lord, kanina kasi kinukulit din natin si Attorney Divina Gracia pero hindi rin talaga siya makapagbigay ng komento niya kung magkakaroon ba ng bago ng ihip ng hangin na iimbitahan o tulad ng sinabi ni Congresswoman Lead Prosecutor Luistro na baka hindi na muna. Ang Kasi weird nga, ang kasi, tinetest din, oo. Merymon, kung uisipin mo, kung paniniwalaan mo yung testimonya nitong si Acosta, ang lumalabas ay parang siya lang yung dinaanan ng pera, pero ultimately ang gumagastos talaga with the approval of the Vice President ay itong si Colonel Lachica. So, ang labo, maraming nalalabuan kung bakit hindi pinapatawag si Lachica. Tama, Lord. And even tayo sa pagbabantay din natin dito, all roads are Correct. leading to Colonel Lachica with the approval and the instructions of the VP. Kaya ang isa pang nagiging, kumbaga yung lumabas din dito kay Ortonio, meron din siyang supervisory na posisyon, pero yung oversight niya rin pagdating dito, kumbaga lumalabas na parang may hangganan din. Kasi at some point, may approval na ng BICE, yung sa disbursements, yung pagre-release ng pera, may pirma na ng BICE din, may pirma rin naman sa kanya, otorisado rin naman siya, pero hindi niya alam talaga yung nitty-gritties, yung in-betweens, lalo-lalo na sa pag-i-implement. Kasi napupunta na ito kay Colonel Lachica. Kaya yan yung isa sa mga abangan talaga natin, Lord. Kung magbabago isip ng prosecution or tulad ng any court proceedings, baka may strategy sila pagdating dito. Okay, so far nangyari kanina, si Ortonio was the sixth witness by the prosecution, the second to be declared hostile, no, by the court. Tapos, ang ikasyam na trial, they devoted only to Article 1. Okay, Tama, Lord. ang bukas na mangyayari, Merymon? Bukas tuloy nabitin kasi sa oras ngayon. So walang cross-exam, walang redirect, cross-exam dito kay Ortonio. So tomorrow, cross-examination ng defense naman. And si Attorney Christine Ferrer pa rin ang magko-conduct ng kanyang cross-exam kay Ortonio. At pagkatapos kung walang recross, redirect, or kung magkaroon man, after noon at kung kakayanin ng oras, clarificatory questions or interjections na mula sa senator judges. And then ang isa sa aabangan din natin first thing tomorrow bago magsimula yung cross-exam is yung paghahatol na ng impeachment court tungkol dito sa sub-judice rule at kung sino ba talaga sa dalawang panig ang nagkaroon ng violations. That will only happen then kapag katapos mapakinggan naman yung explanation ni Attorney Amando Virgiligutan from the prosecution na nireklamo or nagmanifest tungkol dyan sa post niya online si Attorney Sheila Sison ng defense. Tagal-tagal na yan, Merymon. Dami naghihintay dyan, ha? Bukas na. Dapat nung Monday last week pero hindi raw akmas na nangyayari during that time para i-bring up yon. So dapat Tuesday pero hindi magandang panahon, suspended. Wednesday, hindi magandang panahon, suspended. Ngayong araw na to hindi rin siya nangyari. Pero ang sabi naman ni Presiding Officer Jesus Godero, bukas daw. Yun daw yung unang mangyayari before the cross-exam. All right. On that note, maraming salamat. Thank you for your updates. Our mobile journalist in the Senate, Merymon Reyes. And we're just taking a quick break. Political Beat will be back faster than you can say unity. And you're still watching Political Beat. The House Appropriations Panel resumed deliberations on the proposed 7.2 trillion national budget for 2027. To discuss that and other pressing topics of the day, we have Akbayan Congressman Percy Sandanya live in the studio. Kong Percy, welcome to Political Beat finally. Yes, finally. Nandito na rin tayo sa wakas. Alright. Ano yung ibig sabihin ng... This one. Yes, oo. oo. This is a pride symbol. No? Gawa ito ng Bahaghari Love Bands. Uy.
isang retired creative na ang pinagkakabalahan ngayon ay paggagansilyo. So ito yung isa sa kanyang mga produkto. Very therapeutic daw yung paggagansilyo. Yes. Hindi ko natatanungin kung ano yung logo yung nandito sa may isa. Yes. Oo. Alam mo na. Yes, oo. Mhm. Okay. Kanina, naglabas ka ng statement sa hearing, no? Ikaw ay nagsalita na zero ang nilagay na budget para sa capital outlay ng Commission on Audit, ang COA. Pwede mo bang ikwento sa amin at anong nangyari at anong reaksyon ng mga nakaupo sa panel? Talagang nabahala ako nung nag-report ang COA at sinabi nila, they were describing their budget pie. Kasi usually ang budget pie maraming hati eh. Pero yung nakita ko yung COA parang MOOE at saka PS lang. So bakit walang capital outlay? Usually kasi lagi may capital outlay ang budget ng isang ahensya ng gobyerno. Tapos kung tinanong natin ang share ng COA, sabi nilang gano'n, nag-propose sila ng capital outlay pero zero ng executive. So paano sasabihin ngayon ng gobyerno na priority nila ang anti-corruption when yung isa sa anti-corruption frontliners mo, ang COA na dapat nagbabantay at sumusuway doon sa mga korap, hindi mo binigyan para sa capital outlay. Mas lalong sumakit yung loob ko nung tinanong ko, saan niyo po ba gagamitin dapat yung capital outlay? Sabi nila, kinakailangan nilang bumili ng hardware at software para mas maging efficient ang ating auditing systems. Yung kanilang Information System Strategic Plan, yung ISSP. Yes. Para sa mga ano ang ibig sabihin ba ng capital outlay? Parang negosyo ang Ayan. or yung mga aling tinay na nakikinig. So sa capital outlay, kasama dyan yung pagbili ng mga equipment, pagpapagawa ng mga bagong building, kasama din dyan yung pagbili kahit ng sasakyan. No? So in this case, kailangan nila yung capital outlay para bumili ng hardware at software. Kasi nga gusto na ating mga auditors, given yung nangyari na matinding korupsyon, mag-step up to the challenge of really addressing yung corruption through proper auditing. Kasi hindi lang pwedeng tama yung auditing, dapat timely din para na sa ganun, mahabol, mabawi yung mga ninakaw sa kaban ng bayan. So, kaya ngayon parang kino-question ko, totoo ba na priority ng gobyerno ang anti-corruption? Hindi mo nga binigyan ng budget for capital outlay ang COA. Binanggit pa naman sa SONA. Yes, binanggit pa sa SONA. 2 SONA na siyang binabandera ng Pangulo. Tapos yung masakit pa, na kasi last year, naalala ko, parang tinanong natin, so ilan po ang nakatutok no, sa pag-audit ng mga flood control funds dyan sa bandang Bulacan? 2 auditor lang daw. Kasi yun lang ang kaya nilang i-expend na tao. Sabi naman ngayon ng COA, pinagbigyan naman daw yung request nila for additional personnel doon sa PS. Pero sa dulo, nung tinanong ko yung actual numbers, they asked for, I think, 716 additional personnel. Ang binigay lang ay 332, not even half. So, trilyon-trilyon yung nawawalang pera sa atin, pero ayaw nating bigyan ng investment para palakasin yung ahensya na dapat nagbabantay sa korupsyon. I see. So, yung Department of National Defense naman, yung ano kanina, no? Pag-uusap kanina tungkol sa kanilang budget, ang sabi mas mataas pa daw overall yung budget ng MUP compared doon sa AFP Modernization Plan. Well, syempre cause for concern yan. Kaya marami ang nagbahagi na naalarma din dito sa pangyayaring ito. Pero sa dulo kasi talagang yung budget, kinakailangan ma-appreciate na ating mga kababayan. Yan yung pinaka-konkretong expression ng priority ng isang gobyerno. So, huwag po tayong maniniwala na sinasabi nila na this is our priority unless lalagyan nila ng actual resources. Hindi yun ang priority. Para ka lang nagpapaaral Di ba? Sa mga anak mo, sabi mo, anak, priority ko pag-aaral mo. Pero kung sa iba mo dadalihin yung pera at hindi sa pag-aaral ng anak mo, hindi yun priority. Parang sa University of Casino mo pinag-aral yung anak mo, supposed. Putting your money where your mouth is. Yes. At ang sinasabi nila, ang national budget is the expression of a nation's soul, supposedly. Correct. At anong klaseng kaluluwa yon kapag tinignan mo yung current budget ngayon, yung top 5 losers, yung pinakamalaki ang budget cuts, karamihan ay social services. DepEd, DOH, even DOLE, I think, and DA, nandun doon sa mga top 5 na yun. So, bakit social services yung binabawasan natin sa panahon na nahihirapan ang mga kababayan natin at kailangan talaga nila ng serbisyong pampubliko? Anong mga ahensya ng gobyerno tingin mo ay dapat naman, kumbaga, ahitan ng pondo?
Well, maraming dapat ahitan ng pondo. Halimbawa, pangunahin dyan yung ahensya ng gobyerno na kilala na laging batbata ng corruption. No? Hindi dapat napupunta sa pagnanakaw sa kaban ng bayan yung pondo natin na kailangan. So, halimbawa, even yung usapin ng infrastructure, kailangan natin ng infrastructure for economic development. Pero dapat yung infrastructure program natin nakabatay sa maayos sa development plan. Hindi lamang sa kapritsyo ng ilang mga nasa pwesto. So even that, kailangan i-rethink yung buong DPWH budget. Ito ba talaga yung kailangan ng bayan ngayon for development? O ito lang yung ginagawa kasi ito yung nagsiserve do sa needs ng mga mas ang lining ay patronage politics. Nabawasan na nga yung flood control, parang 150 billion na nga lang yata. Kawawa naman sila. Grabe, di ba? Maghihirap ang mga contractors. Ano na lang ipapakain nila sa mga... Paano nila papagusulinahan ng kanilang mga private yachts at private planes? Mahal-mahal pa naman ang gas ngayon, Percy. Oo. Okay, ito pa, ang tawag dito. Ikaw ba ay sang-ayon doon sa panawagan ni Navotas Representative Toby Chanco na magkaroon din ng eksaminasyon o ilanta din ang gastusin ng Kongreso mismo? Well, ano naman, sa dulo, lahat dapat dumadaan doon sa proseso ng budget deliberations. Mula sa komite hanggang sa plenaryo. So, ang Kongreso bilang isang unit ng gobyerno na nagtatap into the national budget, marapat lamang na dumaan din sa ganong proseso. Okay. Gusto ko ito sinabi mo. Yung ginawang tree planting activities, nag-surveillance. Yung Office of the Vice President. Nakita ba mukha namang malinaw. Walang nakitang tikbalang, walang mga tingtik, walang mga nuno sa punso, no? So, ang marami multo, ghost projects. walang iyak. Okay. Kakambyo tayo ng topic, Kong Percy, at alam ko marami pang... yung sa ombudsman pala, kamusta yung eksaminasyon ng budget nila? Well, very interesting. Kanina ni-raise ni Kong Chel Jokno yung isang area of improvement ng ombudsman. No? If I understand it correctly, hindi kasi ako nakaupo doon kasi sabay-sabay ang mga hearings, yung punto na ni-raise at eventually sinagot ni Ombudsman Boying Rimulya yung pangailangan ng isang unit para i-monitor talaga yung mga kaso at ano na yung status niya. At even those na tapos na yung mga kaso, ano yung status nila. I think may isang ganong initiative ngayon yung Ombudsman as part of the anti-corruption drive. At syempre kanina sa Ombudsman din, doon din nadinig yung soundbite na ang original epicenter ng flood control ay hindi pala sa Bulacan, kundi sa Davao. Oo. Alam mo, Kong Percy, ipupursue natin ng saglit yung topic na yan, pero sa ngayon, tayo magbe-break lang muna. No surrender, no retreat. We'll be back with the show called Political Beat. And this is still Political Beat and we're still talking to Bayan Representative Percy Sandanya. Kung Percy, sabi mo kanina, sinabi ng Ombudsman na ang epicenter daw ng flood control corruption Nung simula, ay hindi pala Bulacan, kundi Davao. Davao, yes. Yan yung isa sa narinig natin kanina at mukhang isa ito talaga doon sa tinututukan ng Ombudsman. Pero matagal naman na tayo naririnig nung bilyong-bilyong allocation ng flood control funds sa mga distrito ng Davao. Pero syempre, ang mas nakakalungkot, yung mga kapatid nating Davaoenyo habang binigyan ng sangkatutak na pondo para sa flood control ay nalulunod din sa baha. Involved ba rito yung isang best friend mo? I won't be surprised. I won't be surprised. O clue. Ang apelyido niya ay nagsisimula sa letter D at nagtatapos sa Uterte. Yes. Yan. At least clue yun, clue. Yes. At kongresista rin siya. Yes. Sa kasalukuyang Kongreso. Okay. At may kapatid din siya na second highest official of the land, a heartbeat away from the presidency. Napakahirap ng mga clue na yan, Kong Percy. Masyadong cryptic ang iyong mga binibigay. Oo, ng mga... at mahilig siya mag-tree planting ng mga money tree. Okay. Pangtawid kumbaga ng paksa. Flood control, nung sa EDSA, biglang binaha, nawala ang mga, o nagkaroon ng biglang lunar surfaces ang mga EDSA.
Sinabi, nako, yung kontratista daw nun, ito rin daw kung Percy yung nagpetisyon na pigilan itong 85 pesos na nga lang na dagdag sahod ng mga manggagawa, pinigil pa. Of course, ba't 85? 200 pesos dapat. Okay. Siyempre, sinisiwala mo pa lang yung tanong, umiinit na yung ulo ko. Sorry. Oo. Umiinit na yung ulo ko kasi hindi nga 85 pesos eh. 60 pesos lamang, 60. 65 pesos lamang yung partial na ibibigay this year. Kasi yung remaining 20 next year pa. So, 60 pesos kada araw yung kanilang nilabanan na ma-implement under the wage order ng ating wage board. So, kaya bukas, pagdating natin sa DPWH budget, yan ang isa sa una kong i-raise na issue. Bakit tayo nag-enter into contract sa isang kumpanya na hindi sumusunod sa mga utos at batas ng gobyerno? Bakit tayo nagbibigay ng pondo ng taong bayan para implement ang proyekto ng taong bayan sa isang kumpanya na hindi ginagalang ang batas natin? So, isang malaking kabalintunaan na isang contractor na nakikinabang ng milyon-milyon, baka nga bilyon-bilyon pa from government contracts, hindi kayang igalang ang karapatan ng mga manggagawa. At ang panig ninyo ay igigiit na pinagbabawal sa Article 126 ng Labor Code. Ng Labor Code, Ito yes. mga injunctions sa ganito. Yes, niraise na rin natin ito sa Supreme Court. Nag-file na tayo ng letter sa Office of the Court Administrator. At para sabihin na baka po pwede niyong paalalahanan ang mga judges natin na ito ang provision ng Labor Code na bawal ang mga ganitong injunction pagdating sa mga wage order. Kasi ang mangyayari dito, kung pinayagan ito sa Maynila at pinayagan na nga na binbina yung taas sahod ng ating mga kababayan, abay, playbook na to ng mga malalaking kumpanya na halimbawa kung sa Calabarzon magkaroon ng similar wage hike, abay, tatakbo lang sila sa RTC para mapigilan yung pagtaas ng sweldo ng ating mga kababayan. So, this sets a very dangerous precedent. Ba't kailangan, sa tingin mo ba kung ganito, kailangan pa natin ng mga wage board? Well, sa dulo naman, isa yan doon sa kinakailangan natin talagang bakahin. No? Una, ako tingin ko, hindi dapat wage board eh. Oo, kasi ang problema sa wage board, napakabagal ng proseso. Kasi tripartite yan, tapos hindi talaga siya responsive doon sa immediate needs ng ating mga kababayan. Kaya nga makita mo, halimbawa, iba ang sahod dito sa NCR, tapos pag tumawid ka kabilang kalye, Rizal, iba din yung sahod kasi hindi na siya bahagi ng NCR. Pero ang presyo ng itlog doon sa kalsadang yon pareho lang. Correct. Kaya itong differences in terms of wage talagang isa rin yung dahilan ng congestion ng Metro Manila at ng NCR. Kasi nga, mas mataas ang sweldo dito. Muntik-munti ka nang nakapagpasa dati, no, ang Kongreso ng isang legislated wage hike din. Pero tinegi rin, eventually. Kung ako manggagawa, sino ba dapat sisihin ko? Kakulangan ng oras, kakulangan ng political will, o opposition from business? Well, sa dulo, ako ang sinisisi ko ay kakulangan ng political will. At mas lalo pa dahil alam natin na yung pressure para maitawid yung wage hike ng 19th Congress, yung pressure against legislating 200 peso wage increase ay galing sa economic managers ng gobyerno. So hanggang ngayon, sinisingil ko ang economic managers dahil ipinagkait natin yung salbabida doon sa mga nalulunod nating mga kababayan. Nalulunod na, hawak mo na yung salbabida, ipagkakait mo pa. An act most cruel from our economic managers. Pero ang strongest argument against 200 peso increase, Kong Percy, ay hindi naman nanggagaling sa mga higanting korporasyon, kundi yung mga micro and small enterprises. Kasi maaring sabihin ng isa na sumusuporta ako sa 200 peso. Pero i-multiply mo ng 200 by 20 employees lang yan, manganganib ka kung maliit na negosyante ka lang. May mga provisions naman tayo for MSMEs no, pagdating dito. Pero sa dulo, ang talagang alam natin na pangunahing push for against the wage increase ay galing dito sa malalaking mga korporasyon at kapitalista. Case in point, itong dalawang construction firm. Hindi ito maliliit na mga kumpanya. Ito ay malalaking kumpanya na maaaring nga milyon-milyon, bilyon-bilyon ng assets. Pero ipinagdadamot pa yung 60 pesos mula sa ating mga kababayan. Okay. Ang 200, of course, sa economic managers ang galing yan. At
abangan natin ang susunod na kabanata ko. Oo, talagang nakakatakot itong nangyayari ngayon kasi kung hinarang yung 65 pesos dito sa Maynila, sigurado ako gagawin din yan kapag nangyari sa iba pang mga lugar sa Pilipinas. Ito nga NCR lang pinag-uusapan natin pinagdamot pa. Sino kaya dapat humingi ng apology dito? Pero sinabi mo dati, na ito, bilang pangtawid din sa isunod na paksa, apology is not accountability. At ikaw ay desididong sampahan ng kaso itong principal ng isang national high school sa Masbate laban sa kanyang post, no? Pangungutya sa 3 tao. Kay Chel Jokno, congressman, kay ang political commentator na si Jess Palisis na homophobic ang slurs, at sa kaso mo naman ang iyong physical, yung disability mo. Disability, no? yes. Yeah, so, hindi mo tinatanggap yung kanyang paghingi ng tawad. Kasi walang pinagkaiba ito doon sa panghingi ng tawad noong unang gumawa ng portrait, no? Yung Richard Art, yung kanyang Facebook page, more than 100,000 followers, na para bang nagsalita lang siya, nanghingi daw ng tawad, pero hindi pinanindigan na kinakailangan may accountability sila. Ako nga tingin ko yung unang public apology ng page na yon ay natakot lang na mababasa ng followers o kaya naman ay ma-cancel publicly. Ito naman sa principal, abay mas ibang kaso yan dahil educator ka, duty bearer ka, at principal ka pa, pero sa dulo, ikaw ay dapat nagtuturo ng magandang value sa ating mga estudyante, siya pa yung nauuna dito sa mga sa hindi magandang values na talagang hindi dapat nakikita kahit kanino, mas lalo sa isang person of authority. In this case, a principal. Ang weird, ano? Parang hindi nila pwede gamitin yung argument na personal freedom wall ko to. Kasi dahil sa trabaho nila, no? At mas mataas ang kailangang i-demand sa kanila na kumbaga moral accountability. Yes, the same with other public officials, no? Kaya nga halimbawa sa ngayon itong gusto nating mangyari ay hindi lamang mag-raise ng issue dahil na-offend ako. Mag-raise ng issue kasi may nakuha siyang harm sa iba pang mga taong tulad ko. PWD, stroke survivor. Kasi pag na-normalize talaga ito, wala nang katapusan. Kasi sa ngayon, parang ginagawa ng mga tao, katatawanan na lang talaga ng parang normal na nakikita na ginagawang punchline yung disability ng isang tao. At kinakailangan na talaga i-enforce natin yung Magna Carta for disabled persons or Magna Carta for PWDs. Kinakailangan natin talaga i-exercise yung full extent ng law para mapigilan na itong vilification at saka itong stigma against people with Sorry, disabilities. kung anong status ng Magna Carta na yun? Yung Magna Carta na yon ay batas na, 90s pa yan, tas in-amend siya eventually, mas nilinaw yung section about ito nga, vilification, discrimination, and stigma against people with disabilities. Tas mas nilinaw yung penal provision. So may multa, tapos may kulong mula first offense hanggang sa third offense. Pero, ang nangyayari kasi ngayon, parang burden pa talaga ng mga PWDs na mag-file ng kaso every time may nangyayaring ganito. Kaya nga isa natin tinitingnan ay hindi ba pwedeng motu proprio yung mga responsible government agencies, sila na yung mag-process ng ganitong mga complaints at concerns without the need for PWDs na pumunta sa kanila at magreklamo. Kasi hindi madali yun na ikaw ay magrereklamo, ikaw ay magsasampa ng kaso. Sino halimbawang ahensya ng gobyerno dapat manguna dito? Well, ako sa ngayon, masaya ako na naglabas ng malinaw na statement ang NCDA, yung National Commission on Disability Affairs. No? Pero I can imagine, mahalaga na yung mga PIDAW natin, mga PIDAW, SIDAW, yung mga Disability Affairs Offices at the provincial, city at municipal level sana ay mabigyan ng ganong capacity at ganong competency. Kasi nangyayari ito hindi lamang sa mga tulad ko na public figures, kundi mas lalo, imagine kung nangyayari ito sa isang paggawaan, sa isang eskwelahan o sa isang community. At sa mass media ba, sa tingin mo medyo nabawasan na at least or medyo na-control na nila? Kasi once upon a time, Once upon a time, open season talaga yan. Oo. Once upon a time, talagang grabe yung physical comedy na disability talaga lagi yung punchline. At tingin ko kasi ngayon, dahil sa social media, mas mabilis na call out yung mga mainstream shows. Pero at the same time, dahil sa social media, mas mabilis din kumalat yung ganitong mga materials at ang paggawa ng ganitong mga materials. Yung pagsampa mo ng kaso, hindi ba retroactive dapat din yan?
kumbaga, dapat makover din yan yung isang senador na nagtatago ngayon. Yes, ayan, oo. Yung nagbanta. Sa totoo lang, parang ngayon reflecting on it, parang regret ko ngayon na hindi ko siya sinampahan ng kaso nung panahon na yun. Oo. Oo. Nagsisisi ako na sana nasampahan ko siya ng kaso kasi mahalaga talaga na singilin yung mga tao na gumagawa nito. While some people are now saying na hindi, ano yan, dahil public officials kayo, fair game. Ako naman, handa ako makipagbardagulan ng bonggang-bongga, pero I draw the line talaga pagdating sa disability kasi hindi lang sa akin ang tama niyan. Ang tama niyan ay sa lahat ng mga tulad ko na mayroong physical disability. Okay. So, merong isang dating kongresista sa Cavite na nag-offer ng kanyang legal assistance if ever ikaw yung maghahabla. Reaction, seryoso kaya siya dito? Well, sana wag siya nangangako na hindi niya kayang tuparin, pero sa dulo naman, pwede naman niyang gawin yan kung naniniwala siya na okay lang talaga na gawing katatawanan ang disability ng mga tao. So, by saying so, it shows so much about who he really is. Okay, may isa post mo, meron kang message of solidarity sa isang negosyo, no? Ang mga manggagawa ng isang negosyo na may 3 letra. Yes, nagsimula sa letter D, nagtatapos sa HL. Ayan. Itago natin lang sa pangalang ganun yung kumpanya, no? Yes. Ano bang status ito ngayon? Well, itong kumpanya na ito na nagsisimula sa letter D na mayroong initials na 3 letters, nagtatapos sa HL, mayroon silang grupo ng mga manggagawa, isang workers union, na nagsimula mag-assert ng kanilang karapatan to organize at eventually nagkaroon ng certification election, na-recognize yung union at nung panahon na mag-negotiate sila ng kanilang CBA o Collective Bargaining Agreement, abay, dito na bigla nagbago ang ihip ng hangin. Sinabi na tatanggalin, isasarado na daw yung kanilang planta kasi daw hindi nag-renew ng kumpanya, ay hindi nag-renew ng kontrata yung isang kumpanya na kanilang pinagseserbisyuhan. Pero, a few months before that, in-announce pa nitong kumpanya na ito na yung kanilang kliyente na ito ay nag-renew ng 3-year contract. So sinabi na redundancy daw. So malinaw ito na union busting. Palibhasa ayaw makipag-CBA, kaya ang gagawin na lamang ay isarado yung planta na ito sa sukat. So ongoing itong strike ngayon ng DHL United Workers Union dyan sa may sukat. Kaya po kung kayo ay madadaan sa East Service Road, ang pakiusap po natin, if you can stop for a while at express po yung solidarity sa ating pong mga manggagawang nagpipiket doon. Mahalaga po kasi na, sabi nga nung isang kaibigan ko, parang kinuwento ko to sa kanya, sabi niya, alam mo, at this day and age, meron pa palang union busting. Sabi ko, oo, mas matindi ang union busting at this day and age. Kasi kita talaga natin na every time mag-attempt mag-organize sa manggagawa, ang unang response ng management ay isarado yung pagawaan. At ano na lang bago? Oo. Yes. Alright. Ikaw ba so far, ito, kakabig naman tayong topic, ikaw ba'y satisfied sa mga latest explanations na wala raw mga AI hubs na itatayo sa Pacsilica? Well, ako yung unang nagtanong kahapon sa DTI during their budget deliberations about Pacsilica. At doon sa kanilang sagot, hindi na assuage ang fears ng taong bayan. I asked them about the fine print in the agreement. At doon sa paliwanag nila, mas lalo tayong nabahala. Kasi halimbawa, isa sa sinasabi ng DTI, without addressing directly the question about the AI hub, ay yun daw mga contractor na kausap ay magdadala ng sariling capacity nila for power generation at water management. Sabi kong ganun, kung water management, hindi naman sila magdadala ng galong-galong tubig. Doon din sila magtatap from the very same water table na ginagamit ng mga communities. So that's number 1. So ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi na hindi maapektuhan yung power at yung water supply ng community. Tapos pangalawa, binabanggit din nila na hindi lang naman daw doon sa Tarlac ang site. May iba pa daw na mga sites. So, ngayon sabi namin, i-submit nyo sa amin dito sa Kongreso, saan pa yung ibang sites? Kasi nangyayari ito na mabilis without them disclosing ano yung details. So, bakit nagmamadali? Ano yung tinatago? At yan yung kinakailangan malaman natin in the next few days, especially during ngayong budget deliberations. Speaking of that, ano-ano pang mga babantayan mo ng talagang matinding-matindi sa mga susunod pang hearings? Well, tayo yung nakatutok dito sa
DPWH, particularly dito sa flood control, at kung handa na ba sila in terms of their system para tiyakin na wala ng leakages, wala ng corruption, wala ng pag-recycle at paggamit ng licenses ng iba't ibang mga contractors, kung nasawatan na ba nila yung sindikato sa loob ng kanilang ahensya. Isa pa nating tututukan itong budget ng edukasyon. Kasi while sinasabi na number 1 ng education, nakita natin na hanggang sa ngayon ay parang kulang na kulang pa rin yung efforts to build enough classrooms. The past few years, nakita natin halos hindi gumagalaw yung classroom backlog ng ating bansa. At ang sinisisi nila kung anong mga technical reasons. Sabi ko ang ganon, meron tayong learning crisis at bahagi niyan yung kakulangan ng physical learning spaces. Bakit even that very basic hindi natin matugunan ng tama? Isa pang tututukan ko, agriculture. Sa panahon na kailangan natin address ang food security, bakit bumaba pa ang budget ng Department of Agriculture? Kailangan ng mga magsasaka na naghihingalo na ngayon na assistance, bakit kinakailangan bawasan ang budget sa DA? So, I'm very alarmed by the kind of budget that has been presented to Congress. Parang sa dulo, hindi yung pangangailangan ng ordinaryong mamamayan ang tinututugunan. Para siyang manhid dun sa needs of the people, lutang na lutang siya sa reality. In times of crisis, we do not need a budget na tinapyas ang social services. Yung title pa naman niya, people-centered, di ba? People-centered at inclusive budget, etc. etc. Ang sabi pa nga nila, ibig sabihin daw ng DBM ay ang dapat budget makatao. Pero nung nabasa ko yung NEP, sabi ko ang DBM pala ay di ba manhid? Mabilis lang. Bilang dating commissioner ng National Youth Commission, ano ang pwedeng gawin ng Kongreso, ng gobyerno, dito sa yung mga naging problema sa Tacloban at sa Zamboanga? Kahapon lamang pinag-usapan namin yan sa plenaryo kasi merong maraming nag-privilege speeches and I had the opportunity na mag-interpolate doon sa unang privilege speech. Doon nga binahagi natin na kinakailangan sa lalong madaling panahon nagpasa tayo ng batas para una, iayos yung usapin ng gun ownership at gun ownership management sa Pilipinas. Kasi papaano ang pumapatay sa ating mga estudyante ay mga government-issued firearms. Na nakuha lang sa mga napabayaan lang na firearms ng mga kamag-anak. Kailangan ba natin na uniform personnel? Yes, kailangan ba natin na mas matinding parusa? Kailangan ba natin na review ng policy? At kinakailangan talaga, kahit nga yung access dito sa mga firing range, gawing mas stricto. No? At, Marunong bumaril yung bata. Marunong bumaril nga yung bata. Kaya nakaka-alarma talaga itong nangyayaring ito. At kinakailangan talaga mag-declare ng gun-free zones in specific areas. So, particular sa mga areas of learning like schools. No? Pero yung isa pang kailangan, at ito yung talagang kita ko na hindi handa yung education system natin, mental health support. Sa dulo, andyan yung usapin ng access to guns, pero malaking issue din yung mental health condition ng ating mga kabataan. Sa ngayon, tingin ko wala pang sapat na kakayahan ang DepEd, given the current resources, para tugunan yung mental health support sa ating mga kabataan. Ilan ang eskwelahan na mayroong aktual na functioning guidance counseling system? Ang alam ko nga sa mga eskwelahan, kadalasan designated lang ang guidance counselor. At iba pa ibig sabihin ng pag-guidance, mag-guidance ka. Yes. Eh, ganun. Oo. Tapos ano yan, designated, may isang teacher i-assign as a guidance counselor. Na hindi naman trained. Oo. So sa dulo talaga kailangan, hindi lang whole of government, whole of nation approach to address this concern. It takes a whole village. Ika nga. Alright, on that note, napakarami pang pwedeng pag-usapan pero alas, bitin ang oras. Maraming salamat. Representative Percy Sendanya ng party list na nagsisimula sa letter A at nagtatapos sa bayan. Ayan. Perfect. 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 I love it. Oo. Alright, please avoid defecting to another channel. More political beat after this brief recess. Finally, someone said it. Climate change is responsible for all this rain. What a relief. Thank you, Mr. President, for your insight and your unfailing powers of deduction. Imagine the rest of us still stuck with those middling and awkward questions about drainage, about pumping stations, and those magnificent mountains of money
annually sacrificed upon the altar of flood control. Fortunately, the evil, unforgiving climate has finally been unmasked as the true culprit for the extraordinary rainfall. No less by President Marcos, who knows whereof he speaks, as he also chairs the Climate Change Commission, which is true, of course. Climate change is an excellent explanation for the excessive water falling from the sky. However, it is somewhat less useful in explaining why, after hundreds of billions of pesos in flood control spending, the water apparently has nowhere to go. And as to why leptospirosis cases continue to rise. The climate, too, is to blame. Climate change produces heavier rains, true. But it does not, however, manufacture ghost projects, clogged drainage, unfinished pumping stations, poorly planned subdivisions, denuded watersheds, garbage-choked waterways, or suspiciously expensive flood control contracts. Mother Nature may be increasingly temperamental, but as far as we know, she has not been accredited as a contractor by the DPWH. See, blaming climate change for flooding is rather like blaming gravity when a bridge collapses. And that's the word of the Lord for tonight, the Political Beat, this Tuesday, 25th of August. I am Lourdes Vera. Please enjoy the rest of your evening, and show is adjourned.